May pagpapasalamat, may pagpupuri at pagsamba sa ating mga puso. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan ay hudyat ng pagtatapos ng kasalukuyang taon sa kalendaryong pangliturhiya ng ating simbahan. Ipinahihiwatig nito na ang Panginoong Hesukristo ang naghahari sa lahat ng yugto ng ating buhay. Sa Kanya nagsisimula, nagpapatuloy, at magtatapos ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating pagkukulang at pagkakamalit pagsisihan ang mga ito. Mahal na poong Jesus Nazareno, Ikaw po ang hari ng sanlibutan. Sa mga pagkakataon na Ikaw ay pinapalitan namin ng ibang bagay upang aming sundin, upang gawing naming hari sa aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, Ikaw po ang siyang dakilang hari ng sanlibutan. Sa mga pagkakataon po na ang nasusunod ay ang aming kalooban at kagustuhan at hindi ang sa iyo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus Nazareno, Ikaw po ang dakilang hari ng sanlibutan. Sa mga pagkakataon po na kami ay naging palalo, naging mayabang sa harap mo at sa harap ng aming kapwa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawing kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan." Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kaniyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niyang ang sangdaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak.
Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Pagpalaing dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kaniyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Batiin po natin ang ating katabi ng isang magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo. Kung tatanungin ko po kayo, paano po ninyo ilalarawan ang pagkahari ni Kristo? Paano niyo po nakikita si Kristo bilang hari? Ano yung unang imahe na pumapasok sa inyong isipan kapag naririnig nyo yung salitang hari? Marahil ito ay nakaupo sa trono, may korona, punong-puno ng ginto, talagang nakadamit na mga mamahaling mga damit, punong-puno ng kapangyarihan. At yan, kung yan ang inyo pong unang pumasok na imahe sa inyong isipan, tama naman po. Tama naman.
si Kristo na hari. Kaya kanina nakita ninyo si Jesus na sa trono sapagkat siya ang hari ng lahat. Siya ang Panginoon ng sanlibutan. Panginoon nating lahat. Kaya nga napakadakila, napaka-ingrande ng kanyang pagiging hari. Pero, kung napakinggan po natin ang ating mabuting balita ngayong araw na ito, siguro binibigyan pa tayo ng isa pang imahe ni Kristo bilang hari. Tingin po kayo sa inyong harapan. Nakikita po ninyo ang Pong Jesus Nazareno? Nakikita naman po sa harapan. Yan din po sana ang imaheng unang lalabas din sa ating isipan kapag narinig din natin si Kristo bilang hari. Si Kristong hari. Sapagkat kung titingnan ninyo, kung napakinggan natin na maigi, ang tungkol saan ang mabuting balita. Di ba ito si Jesus na nakapako na sa krus? Malapit na matapos ang kanyang buhay. Malapit na mamatay si Jesus noong mga panahon na iyon. Kinukutya, inaasar, hinahamon ng mga tao. Hindi ba paano natin masasabi na yun yung imahe ng isang hari? May pagkasalungat din kung paano naiisip natin, kung pagbabatayan natin, kung ano ba yung hari dito sa mundong ito. Pero kung titingnan natin ang Pong Jesus Nazareno, sa likod may krus, kung titingnan natin na maigi, paano natin masasabi na si Kristo ay tunay na hari? Kasi kung pagbabatayan lang natin, kung ano yung mga nakagawian natin, kung sino ba talaga yung hari, paano ko tatawagin yung haring may hawak ng krus, nakapako, puno ng dugo, ang korona ay tinik? Paano ko matatawag na hari iyon? Pero kung pagninilayan natin, mga minamahal kong kapatid, ang paghahari ng Panginoong Hesukristo ay hindi katulad ng pagkakaintindi natin na kapangyarihan, ng otoridad dito sa lupa. Pero yung pagkahari ni Kristo, pag nakatingin tayo sa krus, nakatingin tayo sa mahal na Pong Jesus Nazareno, binibigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon. Ganyan ang kanyang paghahari. Yung kanyang paghahari ay hindi nanggaling doon sa binanggit na nakalagay doon sa taas ng krus, na nakalagay, ito ang hari ng mga Hudyo. Hindi doon. Marahil din siya ay nagpagaling, nagpalayas ng mga demonyo, kaya hinamon siya ng mga tao. Kung ikaw nga yung Mesiyas, sinasabi mo na ikaw yung anak ng Diyos, sige nga, bumaba ka dyan. Bumaba ka dyan. Pero alam natin, hindi bumaba si Jesus. Sa mga nagdadasal po doon sa Stasyon ng Krus, kapag panahon ng Kwaresma, may isang magandang pagninilay po doon, isang magandang panalangin, na kaya hindi bumaba si Jesus doon sa krus, kahit na ilang beses na siyang hinahamon ng mga tao, para sabihin, sige, maniniwala kami na ikaw ang Mesiyas. Basta, bumaba ka sa krus. Pero hindi niya ginawa iyon sapagkat pagmamahal para sa atin ang nagpanatili sa Kanya doon. Inako niya lahat ng ating mga kasalanan na natili doon, duguan, malapit nang mawalan ng buhay, pero punong-puno pa rin ng pagmamahal. Gusto pa rin niya tayong maligtas lahat. Yun ang paghahari ng Panginoong Hesukristo. Nakaugat sa matapat na pagsunod
sa kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan, hanggang sa pagdurusa, hanggang sa lahat ng mga hamon na kanyang haharapin, matapat na pagsunod sa Panginoon. At kung titingnan natin, kung babalikan ulit natin yung mabuting balita, nung inasar-asar, nung nilibak siya ng mga tao, narinig ba natin magsalita si Jesus? Hindi. Wala siyang sinabi. Pero kailan lang nagsalita si Jesus? Sa bandang dulo na. Noong ipinangako niya doon sa magnanakaw na nagsisisi para sa anyang mga kasalanan, ngayon di isasama kita sa paraiso. Yun din ang paghahari ni Jesus. Sa katahimikan, pero punong-puno ng habag at awa. Gustong-gusto ka ng Panginoon maligtas. Gustong-gusto ka ng Panginoon na makalapit sa Kanya, makalapit sa Kanyang yakap, makalapit sa Kanyang bisig. Tahimik, pero punong-puno ng habag. Kagaya ng pagmamahal ng isang magulang, tahimik, pero alam ninyong malaman at punong-puno ng awa at habag. At ang panghuli, ang paghahari ng ating Panginoong Hesukristo ay naroon doon sa kanaisang ialay ang kanyang buhay. Willing sacrifice. Ninais niyang ialay ang kanyang sarili. Magsakripisyo, ibigay ang kanyang buhay para naman tayo ay mapuno ng buhay. Ibinigay ni Jesus ang lahat. Lahat-lahat para lang maibalik tayo sa piling ng Ama. Willing sacrifice. Yan ang hari. Yan ang tunay na may kapangyarihan. Yan ang tunay na hari na ating Panginoong Hesukristo. At yan din, mga minamahal kong kapatid, ang hamon sa ating araw-araw na buhay. Noong tayo ay bininyagan, isa sa mahalagang sinasabi at dinarasal doon, na naway ang batang bibinyagan ay makiisa sa misyon ni Jesus na hari, pari, at propeta. Kaya lahat tayo ay tinatawag upang maging hari na kawangis katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi naghahari-harian, pero sa katahimikan, sa kababaan ng ating loob, sa pagsunod sa ating Panginoon, sa pag-aalay ng ating sariling oras, talento, ultimo ang ating sariling buhay, para hindi lang sa inyong malalapit sa inyong buhay, pero sa lahat ng ating mga kapatid na mananampalataya. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin ang grasya mula sa Panginoon na kahit na tayo ay puno ng kahinaan, puno ng mga pagkukulang, puno ng kasalanan, naway ang kanyang nagbibigay buhay na pag-aalay na kanyang buhay sa krus, naway ito ang magsilbing tanda ng ating misyon upang ibahagi itong buhay na ito sa ating mga kapatid. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong magsumamo sa Diyos. Dasalin po natin ang Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin naming kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain, tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran. Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay, sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak nawa ay magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod, siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo ay sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian. Sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tinuruan po tayo ng ating Panginoong Hesus na tumawag sa Diyos bilang ating Ama. Kung kaya't ipanalangin po natin at pagsumikapan na magawa po nating ituring ang ating kapwa bilang ating ginagalang at pinagmamalasakitang kapatid. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Panawagan para sa ordinasyon. Sila Seminarian Ernest Giobi Velasco, Joshua Francis L. Garcia, John Mark Vince Luz, at Ken Patrick Habana ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono. Sila ay oordinahan sa darating na December 6, 2025, Sabado, sa Minor Basilica of the Immaculate Conception, Manila Metropolitan Cathedral, Intramuros, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanilang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam sa ating kura paroko, Reverend Father Ramon Jed Licuanan. Maaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal sila Seminarian Ernest Gio, Joshua Francis, John Mark Vince at Ken Patrick. Inanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide monthly formation sa darating na November 25, 2025, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang ang tunay na deboto ay masunurin sa turo ni Jesus at ng simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Paul B. Obispo, Parochial Vicar, Sacred Heart of Jesus Parish, Old Santa Mesa, Manila. Makiisa po tayo. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Available pa po ang official na kalendaryo para sa taong 2026 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakalaga ng 50 pesos. Mga paalaala, pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman. Pakundangan, sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paghahandog kay Kristong Hari. Magsiluhod ang lahat. Jesus, mahal na poon, ikaw ang manunubos ng sanlibutan. Kami ang iyong-iyo magpakailanman. Nais namin kami papasukin mo para manahan sa iyong kamahal-mahalang puso. Maawaing Panginoon, palapitin mo ang mga di pa kumikilala sa iyo at ang mga nagtatakwil sa iyo at ang mga ayaw sumunod sa iyo, sapagkat ikaw ay maamo at magandang loob. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Maghari ka sa puso ng mga alagad na tapat sa iyo. Maghari ka rin sa mga kapatid naming nagdurusa dahil sa pagkakasala sa iyo. Maisip nawa nilang magbalik sa iyo. Maghari ka sa mga napalayo sa katotohanan
sa mga pinaglayo ng alitan. Maghari ka sa aming lahat at pag-isahin mo kami sa pananampalataya at katotohanan upang kami ay maging iisang kawan mo na may iisang pastol. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Ibigay mo sa iyong simbahan ang kalayaan at kapayapaan. Ibigay mo sa lahat ng bansa ang katarungan at ang kaayusan. Isigaw nawa ng sangkatauhan, purihin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus na nagligtas sa atin. Dakilain natin siya at parangalan magpasawalang hanggan. Amen. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Magsitayo ang lahat. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ay igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng ilaw na walang hanggan. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.